Bilang post-Valentine treat sa mga senior citizens, ipagpapatuloy ang isang proyekto na inilunsad may 12 taon na ang nakakalipas. Layo nito na bigyang pansin ang kalusugan ng mga nakatatandang miyembro ng ating lipunan at para bigyan tayo ng ideya kung ano-ano nga ba ang mga karamdaman na may kaugnayan sa pagtanda, makakapanayam natin ngayong umaga si Dr. Mark Evans Abat, internist at geriatrician, at si Dr. Eliza Fermin, ophthalmologist sa East Avenue Medical Center. Good morning po. Good morning. Okay, ma'am, kayo po muna, meron pong programa kayo sa East Avenue, tama po ba? Opo. Meron po kami sa February 18, alay sa Senior Citizen Program kung saan magbibigay kami ng libreng examination sa mga senior citizens at may mga lectures tungkol sa mga iba't ibang sakit na nararanasan ng ating mga senior citizens. Bakit po ba, sir, kayo po ay geriatrician? Ibig sabihin, yung linya po ninyo talagang sa mga may edad. Pag sinabi bang may edad, anong age range nito? Well, ang nakatatanda o may edad is 60 years old and above, which is yung World Health Organization na definition. No? Okay, bakit kailangan na magkaroon ng talagang programa para sa kanila? Ano ba to? Hindi ba nila pinangangalagaan ang kalusugan nila? Well, marami sa mga may edad actually concerned sa kalusugan nila. In fact, kung talagang bibigyan sila ng adequate resources and tututukan talaga ng families nila, talagang maganda ang follow-up nila with their doctors and concerned sila sa health nila. So, at that age kasi, ang dami talagang mga sakit na lumalabas sa may edad, and it's because of a lot of factors. One would be yung nag-a-accumulate sila ng maraming damages or insults dahil dun sa exposure nila mula pa nung bata sila. And of course, maraming mga sakit na lumalabas lang because matanda na sila. O yun nga, kasi palaging, yung naririnig ko sa mga lolo't lola, palaging, ay, matanda na ako eh. Parang, pag nagkasakit siya ng gano'n, kasi matanda na ako. Parang, ganun ba talaga yun, na pag tumatanda ka na, itong mga sakit na to, parang inevitable, talagang magkakaroon ka ng mga ganyan, katarata, yung mga... Ayun nga, maraming mga sakit na talagang sa may edad lumalabas lang and high risk sa mga may edad para magkaroon ng mga sakit na to. The older you are, the more nalalabas yung mga sakit na to. Pero hindi ibig sabihin na dala lang ng pagiging matanda ito at dapat isa walang bahala. So, pwedeng gamutin itong mga sakit na to at maraming mga gamot and maraming mga espesyalista para i-treat yung mga sakit na to. Hindi dapat nila pabayaan para magkaroon sila ng maayos na pagkakaedad nila. Ano itong mga sakit na ito na kailangan bantayan po? Of course, you have your organ-based system na diseases like sakit sa puso, sakit sa baga, diabetes, and we have yung on our side, may tinatawag kaming mga geriatric syndromes. Ito yung mga entities o yung mga nararamdaman ng may edad na particular lang sa mga may edad. For example, dementia o yung pag-uulianin. Lahat ba nagiging ulyanin? Well, hindi naman lahat. Hindi naman lahat, pero habang tumatanda ka, mas lalong nagiging at risk ang isang may edad para magkaroon ng pag-uulianin o dementia. So, at age 60, asahan mo mga less than half or less than 30% lang ang may pag-uulianin. By the time you reach 80, tumataas yung risk mo for having dementia. At about that time, siguro mga at least half na ng mga may edad nagkakaroon na ng pag-uulianin. Meron bang pwedeng gawin para hindi maging ulyanin? And of course, maraming pwedeng gawin. Unang-una, syempre yung mas mataas na antas ng edukasyon or hindi lang edukasyon, yung abilidad mo sa buhay, pag mataas, less yung chances na magkaroon ka ng dementia. Okay. Of course, physical exercise, magkakaroon ng lesser risk for dementia. And yun lang yung proven na intervention. So pag nag-exercise yung matanda, talagang less yung risk na magiging ulyanin. Kaya pala yung lola ko, kasi laging nagbo-ballroom dancing yun eh. Diyos ko, hanggang ngayon, 80 plus years old na yung lola ko, pero ang galing pa rin ng memory niya. Hindi nila masabi completely kung bakit gano'n ang nangyari, pero yun lang ang only intervention na talagang proven na to decrease yung age of onset ng dementia. Oh, wow. Ma'am, kayo po ay isang ophthalmologist. Ano po? Ito po, isa pang problema ng mga nakatatanda, yung katarata. Talaga po bang lahat ng mga tumatanda ay bound na magkaroon itong katarata? Actually, majority ng ating mga elderlies ay nagkakaroon ng cataract dahil nga po may exposure sila sa sunlight or merong mga ibang risk factors na meron po sila. Pero meron din bang paraan para hindi ka magkaroon ng katarata? Iwasan lang po natin na maging exposed sa sunlight kasi yung radiation pwedeng mag-cause ng cataract. Ano pa po yung ibang mga sakit na dapat pong bantayan ng mga nakatatanda? Of course, andun yung mga dating sakit nila na dala ng mga risk factors na nag-accumulate sa katawan nila.
throughout their life, like heart disease mainly, high blood, pagbabara ng ugat sa puso. Of course, you have your other diseases like diabetes, sakit sa bato, gastrointestinal diseases like constipation, and of course, cancers. Maraming cancer ang lumalabas lang sa mga may edad. At isa dun sa mga programa dun sa East Avenue Medical Center, yung isi-screen itong mga sakit na to. Gaano ba ka-importante na ma-screen yung mga elderly sa mga ganitong klaseng sakit na na-mention ni Dr. Aba? Kasi early detection ng ating mga sakit, mas maaagapan natin at mabibigyan natin ng lunas ang mga sakit na ito. So, maiiwasan natin ang mga komplikasyon na magkaroon. At ito pong programa ninyo, libre po ito, no, sir? Libre po. Oo. Ano pong dapat lang nilang gawin pag... Meron po kaming registration, alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. So, pumunta lang po kayo sa East Avenue Medical Center sa main lobby ng hospital. Tapos tatanggapin kayo. Kailangan nyo magdala ng senior citizens card? Ganyan? Kailangan din po magdala ng senior citizens bilang patunay na kayo ay 60 years old and above. Okay. Tapos buong araw na po ito, ma'am? Yes po. Magpunta na po kayo mga kapuso. Lahat po ng mga 60 and above pwede pong pumunta sa East Avenue Yes po. Medical Center. Opo. Libre po lahat ng serbisyo for Libre that po. day for everyone 60 and above. Opo. Oo. Dr. Abat, ano may papayo niyo po sa ating mga kapuso na 60 and above para naman kahit na sa later years nila, ma-enjoy pa rin nilang buhay? Okay, of course, for one, kung active sila at this point, they should continue to be active. So, dapat palagi silang nag-exercise, hindi palaging nakaupo lang sa bahay. Dapat tuloy lang nila yung pamamasyal nila and kung anumang hobbies or activities ang ginagawa Importante nila. ba na nagbabasa or may kinakausap? Of course, tuloy ganyan? nila yung pagbabasa nila. If they have hobbies, continue lang. If they have work, they just continue working. Socialization is another proven way para lang mabawasan ng dementia. Kaya Facebook is actually a very good intervention. Is that so? Of course. So kapag marami kang kausap, marami kang mga Yes, friends, correct. magsa-social media ka Social media is a good way to decrease yung depression and consequently yung cognitive impairment. Kasi or- ano po, mas na-exercise din kasi yung utak. na-exercise ang utak. And nababawasan yung mga mood problems na nagkakaroon sa may edad na, again, risk factor para magkaroon ka ng pag-uulianin. Ano po ang mga iiwasang pagkain? Of course, at that age, hindi porke may edad, sige, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Iwasan mo pa rin yung mga bawal, matataba, sobrang maaalat, sobrang mga preservatives, of course, exercise. Smoking, pagtigil ng paninigarilyo is still very important. Sinasabi nila na, hindi, nabuhay naman ako ng ganong edad kahit naninigarilyo ako. Mali po yun. Dapat itigil pa rin kasi may mga komplikasyon pa rin ng paninigarilyo. Tsaka yung pag-inom. Yes, pag-inom pa rin. Dapat tigilan. And of course, regular na konsultasyon sa kanilang mga doktor kasi maraming sakit sa mga may edad na hindi kaagad nakikita until it's too late, na mahirap ng remedyohan. So, regular consultations with their doctors, importante. So, exercise, socialization, early detection, detection. tapos iwasan yung mga pagkain na hindi maganda para sa Correct. kanilang kalusugan. And speaking of early consultation, bukas po pumunta kayo invite niyo po sila ulit, ma'am? Okay. So, iniimbitahan ko po lahat ng mga senior citizens na pumunta po sa amin sa East Avenue Medical Center para po sa libreng examination para ma-screen po kayo sa mga iba't ibang sakit ng mga senior citizens like mga cataract, diabetes, postmenopausal conditions, osteoporosis, presbycusis, involutional skin changes, and senile odontologic conditions. Okay, basta lahat ng related Yes, sa lahat. pagtanda ng mga sakit. Ayan. Opo. Susolusyonan nila bukas sa East Okay Avenue po. Medical Center. Maraming salamat, Dr. Mark Evans Abad at Dr. Eliza Fermin. Thank you.